Chapter 2. Scarlett POV. Oh, Scarlett, ito na iyong gulay na dadalhin mo kay Teacher Ann. Nanguha na kami ni Tito Paulo mo kanina habang naghuhugas kayo ng pinggan ni Patrick. Siya nga pala, ikaw matulog ka kaya muna. Hindi ka man lang nakapagpahinga simula kanina nang dumating ka. Mahabang wika ni Mama Carmen. Ngumiti naman ako at nilangon ko pa si Patrick. Agad naman itong komendat sa akin. Nakaramdam naman ako ng hiya dahil sa ginawa nito. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dito o maiinis. Kasi, ang tingin ko dito inaasar na ako nito Naputo lang isipin kong iyon ang nagsalita si Mama Carmen. Anong oras ka uuwi mamaya Let? Agad na tanong ni Mama Carmen sa akin. Agad ko naman sinipat ang suot kong relo. 10:00 pa lang naman ng umaga. Medyo maaga pa naman. Mamayang hapon na lang po siguro masyado pa at ang mainit pag after lunch akong umalis. Sagot ko kay Mama. Ngumiti naman ito sabay tingin kay Patrick. Tama, sumabay ka na lang kay Patrick. Mas mauna mong madaanan iyong tinitirhan ni Patrick Let bago makarating sa kanila ni Teacher Ann. Agad na wika ni Mama Carmen. Napakunot naman ang aking noo dito. At talagang gusto pa talaga ni Mama na magsabay kami. Agad naman na dumako ang tingin ko kay Patrick. Nakita ko pa ang pagsilay ng ngiti sa labi nito. Inirapan ko naman ito. Hindi na ako nagsalita pa. Alangan naman natatanggi ako. Pabor na din sa akin iyon para may kasabay ako sa pag-uwi ko. At isa pa, may taga-bitbit na ako sa dala kong gulay mamaya. Ngumiti na lang ako kay Mama at umakyat na sa itaas. Gusto ko na din makapagpahinga. Hindi ko na malayan ang oras, nakatulog pala ako. Nagising ako nang may tumapik sa mukha ko. Naalimpungatan pa ako ng pagmulat ng aking mga mata na bungaran ko si Mama Carmen. Nakangiti ito sa akin. Let, kumain ka na muna. Mukhang napasarap ang tulog mo, kanina ka pa hinihintay ni Patrick. Agad na wika ni Mama. Agad naman akong napabangon at nagbihis. Pagkababa ko ng hagdan nakita ko si Patrick na nakangiti sa akin. Hindi ko naman alam kung ano ang magiging reaction ko dito. Taas noon naman akong dumaan sa harapan nito habang hindi ko ito pinansin. Nakaayos na din pala ang gulay na dadalhin ko kay Mama Ann. Hindi na ako kumain. Naghilamos lang ako at gumayak na medyo pagabi na din kasi at baka hinahanap na ako doon ni Mama Ann. Sinabi ko na lang kay Mama Carmen na busog pa ako at kailangan ko nang umuwi kasi magdidilim na. Agad na akong nagpaalam sa kanila Mama Carmen at Tito Paulo na aalis na ako. Tumango naman ang mga ito. Akmang kukunin ko na ang mga gulay na dadalhin ko kay Mama Ann, agad itong kinuha ni Patrick. Nagulat pa ako sa kanyang ginawa. Napataas naman ako ng kilay dito. Hindi na ito nag-react pa at nagpaalam na din sa kanila Mama at Tito Paulo. Habang naghihintay kami ng masasakyan, namayani ang katahimikan sa aming dalawa ni Patrick. Abala naman ako sa pag-aabang ng masasakyan. Nagulat pa ako nang biglang magsalita si Patrick sa aking likuran. Umupo ka kaya muna Scarlett. Bakit parang nagmamadali ka? Nanunudyo nitong wika. Agad ko naman itong pinandilatan ng mata at sinagot. Siyempre. Magdidilim na, baka mapagalitan ako ni Mama Ann. Buti ikaw, kahit gabihin ka sa pag-uwi wala namang magagalit sa iyo. Singhal ko dito. Ninitian lang naman ako dito sabay, para, ng masasakyan. Agad akong nagpatiuna sa pagsakay. Iiling-iling naman si Patrick at sumakay na din. Habang nasa biyahe kami, namayani ang katahimikan sa aming dalawa sa loob ng tricycle. Ni isa walang nagsalita sa amin. Hindi naman nagtagal ang biyahe at naunang bumaba si Patrick pagkahinto ng tricycle. Tama nga ang sinabi ni Mama Carmen kanina, madadaanan ko pala talaga mismo ang bahay kung saan dito titira si Patrick. Kaagad kong kinuha ang gulay na bitbit nito. Baka kasi madala pa niya. Pasalubong ko pa naman ito kay Mama Ann. Pagkakuha ko ng gulay, nagtataka pa ako. Ayaw niya kasing bitawan. Anong klaseng biro na naman ba ang gagawin nito? Nagmamadali na nga ako, at hito pa ng Bob Wizet na naman. Kainis talaga. Kaya ang ginawa ko, puwersahan kong hinablat ang gulay na bitbit nito kaya agad niyang nabitawan. Marahil nagulat din ito sa aking ginawa. Bahala na magkadurog-durog ang gulay ko na pasalubong kay Mama Ann wala na akong paki. Pagkakuha ko ng gulay kaagad akong umalis. Hindi pa ako tuluyang nakakalayo, narinig ko pa ang sabi nito. Scarlett, ingat ka sa pag-uwi.
Huwag mong kalimutan ang tatlong santol ha. Nanunudyo nitong wika. Hindi ko na ito nilingon at diridiretso na sa paglalakad. Gusto ko nang makalayo dito. Kanina pa talaga ako napipikon dito eh. Pagkadating ko sa bahay ni Mama Ann, tuwang-tuwa naman siya kasi marami akong gulay na dala dito. Kaya lang, biglang nawala ang ngiti sa labi ni Mama Ann nang makita niya ang gulay na parang lantang-lanta na. Nagulat pa ako nang bigla itong nagsalita. Scarlett, ano nangyari sa mga gulay? Bakit durog na durog naman itong mga dahon tapos parang fresh pa naman tingnan? Parang nilapa naman ito ng baboy. Nagtatakang tanong ni Mama Ann. Agad naman akong napakagatlabi. Hindi ko naman malaman kung ano ang aking sasabihin. Kasi po Mama Ann, nalaglag po iyan sa sinasakyan ko kanina. Ayun, nagkadurog-durog tuloy ang mga dahon. Pagsisinungaling ko dito. Kaagad naman itong napatango. Kapag naiisip ko ang nangyari kanina, ang sarap batukan itong si Patrick. Kung binitawan niya lang sana ang gulay kanina, di dapat nagkaganoon ang mga dahon. Luko talaga iyon eh. Huwag na siyang magpapakita sa akin, baka mabatukan ko pa siya. Wala na siya ibang ginawa kundi pagtripan ako. Pagkatapos kong magpaliwanag kay Mama Ann ngumiti lang naman ito at hindi na nagtanong pa. 3 years later. 1 taon na lang talaga at makagraduate na din ako sa wakas. 3rd year high school na ako ngayon at masaya naman ang high school life. 3 years din wala akong balita kay Patrick. Hindi ko alam kung nag-asawa na ba iyon. Wala na akong pakialam doon. Basta ang huli naming pagkikita noong nagkadurog-durog ang mga gulay ko dahil sa kagagawan niya. Ang balita ko din dito, nagtatrabaho ito sa kanyang tito sa paggawaan ng furniture at magaling daw itong mag-design. Sana all may talent diba? Halata naman sa hitsura niya na marami talaga siyang alam. At mukhang matalino pa. Iyon nga lang, hindi ko lang alam kung ano ang tunay na ugali niya. May pagkaseryoso kasi ito na iwan. Basta ang hirap niyang espellingin. Kung i-compare ko siya sa mga subject, siya yung tipong pinakaayaw ko. Para kasi siyang math ang hirap niyang isolve. Medyo matagal na din akong hindi nakabisita sa amin. Gusto ko kasi mag-focus ako sa aking pag-aaral at ayaw ko muna maglakwatsa. Ang iniisip ko kasi dati, kapag palagi akong umuwi sa amin baka mamimiss ko lang lalo ang mga kapatid ko pati si Mama Carmen. Kaya tiniis ko na lang ang mahigit 3 taon ang hindi pagbisita sa kanila. Habang nasa playground kami ng aking mga kaklase nang bigla akong nilapitan ng aking tito na si Tito Mark. Yes, dito din ito nag-aaral sa school kung saan ako pumapasok. Pero hindi kami magkaklase. Bali nauna lang ito sa akin ng 1 taon. Next year gagraduate na ito ng high school. Kung age gap ang pag-uusapan medyo late na talaga itong Tito Mark kasi nasa 25 na ito eh. Pero dahil gusto niyang makatapos sinikap niyang tapusin ang high school. Para kapag maghahanap siya ng trabaho hindi na siya mahihirapan kasi high school graduate siya. Hindi kasi tuloy-tuloy ang pag-aaral nito dati, nagtatrabaho din kasi ito sa bukid. Bali itong si Tito Mark, pangalawa ito sa kapatid ng ama ko. Nagulat pa ako nang may bigla itong iniabot na papel na nakasubri. Nagtataka naman akong napatitig dito. Nakangiti lang ito at nagsalita. Scarlett. Para daw ito sa iyo. Nakangiting wika ni Tito Mark. Kaagad ko naman itong inabot ang sobri. Nagulat pa ako nang may makapa akong matigas sa loob mismo ng sobri. Kinakabahan pa ako kasi feel ko para siyang singsing. Narinig ko naman ang mga kantsawan ng mga kaklase ko. Namumula naman ang mukha ko sa pagkapahiya. May narinig pa ako na buksan ko daw ang sobri. Napatingin pa ako kay Tito Mark. Nakangiti naman ito sabay tango. Nagtataka man ang aking isipan sa isiping kung saan ito galing na sobri na ito bahala na. Kinakabahan pa ako at hindi ko maipaliwanag kung ano ang aking nararamdaman. Para akong buang naiwan. Nanginginig pa ang aking kamay habang binubuksan ko ang sobri. Pagkabukas ko ng sobri, agad na bumungad sa akin ang isang napakagandang singsing. At parang pinasadya ang pagkakagawa. Gold ito at may 3 heart. Shit! Naalala ko bigla si Patrick. Bakit may 3 heart? Naalala ko tuloy yung santol na 3 piraso. Hindi kaya galing ito sa kanya? At bakit binigyan niya ako ng singsing? Eh hindi naman kami masyado nagkakakilala noon. Mga tanong na sumasagi sa aking isipan. Napapitlag pa ako nang may tumili ng malakas sa aking likuran. Ang baliw na Sofia.
Congrats friend, engaged ka na pala. Hindi mo man lang nabanggit sa akin na may boyfriend ka na pala. Pagmamaktol na wika nito. Kaagad ko naman itong binatukan at pinanlakihan ng mata. Anong boyfriend? Ni manliligaw nga wala. Boyfriend pa siguro. Naasar na wika ko dito. Nakangiti naman ito sabay sabi. Bakit may paring-ring ka pa? Sinong swerting lalaki ang nagbigay sa iyo ng ring na iyan? Buti naman at nakalusot siya, hindi nakatikim ng pagtataray mo. Pang-aasar na wika ni Sofia. Kaagad ko naman itong pinandilatan ng aking mga mata. Ngumiti lang naman si Sofia. Agad ko naman napansin na may patingin-tingin pa itong si Sofia sa Tito Mark ko. Napangiti naman ako dito. Parang bigla tuloy nawala ang agam-agam sa aking isipan kung saan ito galing ang singsing na ito. Napatingin naman ako kay Tito Mark nang nagsalita ito. Well, sabi niya Scarlett pakireplyan mo daw iyang laman na nakalagay sa sobre. Paano, mauna na ako may next class pa ako Agad na wika ni Tito Mark at nagmamadaling umalis. Tinanguan ko na lang ito at nagpasalamat. Pumasok na rin kami sa next subject namin ng mga kaklase ko, pero hindi mawala-wala sa isaipan ko ang sobre na binigay ni Tito Mark kanina lang. Hindi ko pa hinalungkat ang sobre itinago ko kasi kaagad ito sa aking bag baka kasi kansyawa naman ako ng mga kaklase ko. Kilala ko na ang mga ugali ng mga classmates ko. Kapag napipikon ka talo ka. Kaya noong uwian na pagkadating ko ng bahay nakita ko si Mama Ann na nagdidilig sa mga orchids niya. Agad naman akong nag-bless dito bilang pagbigay galang. Ngumiti naman ito at dumiretso na ako sa aking kwarto upang magbihis. Pagkatapos ko ng aking routine galing school, kinuha ko ang sobre sa aking bag. Tama nga yung sinabi ni Tito Mark kanina hindi lang pala singsing ang nakalagay dito kundi may letter pa talaga. In fairness nakahinumdum pa siya, naalala pa niya ako. At ang cute naman ng sobre niya. Ngayon ko lang din napansin na ang labas pala mismo ng sobre may nakasulat. Smile before you open. Astig diba? Hindi nga ako nagkamali, galing nga ang sulat na ito kay Patrick. May nakalagay pa sa sulat niya. Ang 3 kong santol Scarlett ingatan mo Seryoso na sana ako doon Dahil sa santol natawa tuloy ako. Hanap talaga itong si Patrick. Hindi ko alam kung ano ang trip nito sa buhay. Pero na-appreciate ko talaga ang effort ni Patrick. Wala sa isipan ko na kaagad kong isinuot ang singsing. Nagulat pa ako na nagkasya sa aking palasingsingen. Paano niya nalaman? At never naman niya nahawakan ang kamay ko. Hindi na ako nag-isip. Sasakit lang ang ulo ko. Basta hindi ko na hinubad ang singsing suot-suot ko na ito palagi kahit saan ako magpunta. Patrick Javier POV. Pagkatapos kong mag-aral ng kolehiyo dito sa Bacolod, nagstay muna ako dito sa aking tito ng mahigit kalahating taon. Para naman bakabawi naman sa kabutihan na ginawa nila sa akin. Tumulong-tulong muna ako sa kanilang business. Isa sa mga business nila ni tito ay ang resort. Dumaan din ako sa training bago nakapasok ng supervisor. Kung baga hindi na ako dumaan ng pagiging employee. Kaagad akong pinasok ni Tito bilang supervisor at pansamantala lang din naman ako sa resorts na ito. Kahit saang lugar dito sa Pilipinas may mga branches na itong resorts nila. Tanging mga tauhan lang nila ang kanilang pinagkakatiwalaan para may mamahala sa kanilang negosyo. Hindi ko masasabi na mayaman sila ni Tito, may kaya lang sa buhay. Lahat ng gusto ko kaya nilang e-provide. Nag-iisang babae lang ang anak nila Tito at Tita at ngayon ay nagdodoktor na. Kaya nga parang inampon na nila ako. Pinaaral nila ako bilang isang civil engineering. Ito kasi ang gusto ko na kurso. Kaya noong tinanong ako ni Tito at Tita kung ano ang gusto kong kurso, kaagad kong sinabi sa kanila na gusto kong maging civil engineering. Kaya todo suporta naman sila. Wala akong masabi sa kanila Tito at Tita napakabait nila. Pantay ang tingin ng mga ito sa amin ng anak nila at itinuring na talaga nila ako bilang bunso. Mas mabuti pa nga sila Tito at Tita na gagampanan pa nila ang pagiging magulang sa akin. Samantalang ang aking ina hindi ko man lang ito nakita kahit kailan, hindi ko nga alam kung ano ang hitsura nito Sanggol pa daw ako iniwan na daw ako ng aking ina. Masakit man, pero ito ang realidad. Ngayon ko lang din naisip na may magulang pala na ganoon, kaya nilang iwanan ang sarili nilang anak. Hiling ko lang kung nasaan man ang tunay kong ina sana masaya siya. Hindi ko na namalaya na pumapatak na pala ang luha sa aking mga mata. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat ang pag-e-emote.
Oo, lalaki ako pero hindi ko maiwasan na mapaiyak kapag naalala ko ang nakaraan ko. Sila tita at tito na nga lang ang nagkwento nito sa akin. Sila na din kasi mismo nagpalaki sa akin. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanila. Ang aking ama naman andoon din naman iyon sa probinsya, kung saan nandoon nakatira sila pinsan Paulo. Medyo matagal na din akong hindi nakapunta simula noong nagawi kami ng aking mga barkada doon sa lugar nila pinsan Paulo. Nakakamiss din yung pinsan ko na yon. Alam na din nila tita at tito Oliver ang plano ko. After ng kalahating taon na pagtatrabaho ko dito sa resorts nila bibisita lang muna ako sa probinsya. Dadalawin ko naman minsan ang ama ko doon pati na din mga kamag-anak. Hindi naman sa pagmamayabang may itatapat din naman ako sa ibang mga kalalakihan dyan. Kutis mayaman pa ako. Maputi, matangkad at hindi maipagkaila na anak ako ng isang mayaman. Ngayon ang araw ng pag-alis ko sa kanila tita Amalia at tito Oliver. Patrick. Mag-iingat ka sa pagbiyahe mo, anytime pwede kang bumalik dito. May mga negosyo tayo na pwede mong i-handle sabihin mo lang sa akin. Malungkot na wika ni Tito Oliver. Kaagad naman natumango si Tita Amalia at niyakap pa ako. Mag-iingat ka sa biyahe Eho. Tumawag ka pagkadating mo doon ha. Wika ni Tita Amalia. Kaagad naman akong tumango. Tinapik pa ako ni Tito sa balikat bago ako umalis. Habang nasa biyahe ako balak kong dumiretso sa kanila pinsan Paulo. Saglit lang naman ang biyahe ko kasi may sarili naman akong sasakyan. Wala naman ibang laman ang sasakyan ko kundi halos mga pasalubong lang naman sa mga kamag-anak ko doon sa probinsya. 2:00 ng madaling araw umalis na ako sa kanila ni Tito Oliver. Sinadya ko talaga umalis ng madaling araw para hindi ako maabotan ng traffic sa daan. Mahigit 5 hours din ang biyahe ko wala naman kasing traffic. Pagkadating ko sa lugar ng aking mga kamag-anak pinamigay ko na din ang dala kong pasalubong. Kumuha na din ako ng ipapasalubong ko sa kanila pinsan Paulo. Iniwan ko na din ang kotse dito sa isa ko pang tito. Nagpaalam na ako dito na didiretso muna ako sa pinsan na si Paulo. Akmang pipigilan pa ako ng tito ko para kumain, pero sinabi ko na lang na doon na lang sa kanila ni Paulo. Busog pa din naman ako. At isa pa, masyado pang maaga para mag-almusal. Wala na din naman nagawa si Tito at tumango na lang. Isang sakay ng tricycle bago makarating sa kanila Paulo. Habang nag-aabang ng masasakyan napapansin ko ang mga kababaihan na tumitingin sa akin. Hindi ko na lang sila pinapansin, basta nakatuon ang aking atensyon sa masasakyan. Hindi naman nagtagal maya-maya dumating na din ang isang tricycle. Wala pa itong sakay kahit ni isa. Sabi ko na lang sa driver na mag-special na ako. Kaagad naman natumango ang driver at pinaandar na ang tricycle. Pagkadating ko sa kanila pinsan Paulo, naabutan ko ito na nagdidilig ng mga gulay. Ang lawak ng gulayan nito nila Tita Carmen. Ang pagkakaalam ko din sila na din ang nagdi-deliver sa mga merkado may mga buyer na din ang mga ito. Nagulat pa itong si pinsan sa pagdating ko. O pinsan, long time no see ah. Bakit ka napadalaw? Kaagad na wika nito sa akin. Ngumiti naman ako dito. Syempre na-miss na kita. Ang tagal ko din hindi nakabalik dito, mahigit 1 taon din. Agad na wika ko dito. Ninitian naman ako nito na may kahulugan. Napakunot naman ang noo ko sa ekspresyon ng mukha nito. Ang aga mo naman yata dumating cause. Saan mo pala iniwan ang sasakyan mo? Ano iyon, pinalipad mo ang kotse para makarating ka kaagad dito. Ang layo-layo ng Bacolod. Sunod-sunod na wika ni Paulo. Hindi ko naman mapigilang matawa sa mga sinasabi nito. Maaga kasi akong umalis sa kanila Tito Oliver, kaya maaga akong nakarating dito. Maikli kong sagot dito. Ngumiti lang naman ito at may pagtataka sa mga mata. Hindi pa talaga ito nakontinto sa paliwanag ko. Parang kinikilatis pa ako. Kaya ka siguro nagmamadali Patrick, kasi may hinahabol ka no. Wika nito. Agad naman akong napatingin dito na may pagtataka ang mukha. Ninitian lang ako nito. Anyway, nandito si Scarlett. Kahapon lang din siya dumating. Ngayon lang din iyan bumisita ang bata na iyan dito. Mahigit 1 taon din iyan hindi nakadalaw dito sa bahay, masyadong nakatuon ang atensyon sa pag-aaral. Pero alam mo ba Patrick? Akala ko nga magagalit siya kahapon sa amin ni Tita Carmen mo eh.
Ipinagtapat na kasi ni Tita Carmen mo ang relasyon namin, kaya kahapon lang din niya nalaman ang totoo kung anong meron sa amin ni Tita Carmen mo. Hindi ko man lang siya nakitaan ng pagkasuklam sa ina niya. Mahabang pagpapaliwanag na wika ni Paulo. Hindi ko naman ito tinatanong tungkol sa bagay na iyon. Pero talagang naikwento pa ang talambuhay niya. Talaga naman itong pinsan ko, napaka-honest, wala talagang tinatago sa akin. Pagkarinig ko pa lang sa pangalan ni Scarlett, may kung anong kaligayahan akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Kahit hindi ko pa ito nakikita, pero parang ang saya-saya ko na. Para tuloy akong na-e-excite na iwan. Basta ang saya-saya ko. Tamang-tama pala ang pagdating ko inson eh. Sa wakas, makikita ko na ang Scarlett na iyan. Ilang taon na ba iyan inson? Wika ko dito na may couple yuhang ngiti. Tumigil ka nga Patrick. Ang bata pa ni Scarlett para ligawan mo, loko-loko ka talaga. At isa pa, gusto pa magtapos ng pag-aaral iyon. Wika nito. Hindi ko pa nga niligawan ganyan na reaction mo. Hayaan mo magpapaalam ako kay Tita Carmen. At isa pa inson, hindi pa naman sa ngayon. Hintayin ko na makatapos siya bago ko ligawan, kung iyon ay makapaghintay ako ha. Ilang taon na nga ba iyon inson? Tanong ko dito na may ngiti sa labi. Iiling-iling naman itong sumagot. Kaka-18 lang yata nitong taon sabi ni Tita Carmen mo eh. Pero kung ako sa iyo, huwag mo na ituloy ang balak mo na iyan insan mahihirapan ka lang. Walang ibang priority si Scarlett kundi ang kanyang pag-aaral. Nakangiti nito sagot. Napatitig naman ako dito bago nagsalita. Ako ang bahala insan. Hindi naman pala magkakalayo ang edad namin eh. 25 pa lang ako, tapos siya 18. O di ba, bagay kami. At isa pa, nakatatak na talaga sa isipan ko insan dati pa ang pangalan ni Scarlett na iyan. Malay mo insan baka kami talaga ang itinadhana sa isa't isa. Nakangiti kong wika habang kumikislap ang mga mata. Hindi na ito sumagot pa at ngumiti na lang ito. Hindi ko alam kung nag-ilusyon lang ba ako. Hindi ko pa nga nakita ang babaeng ito, pero may kung anong parte sa puso ko ang kanyang nakuha. Parang tingin ko sa mga nangyayari na naginip lang ako. O di ba? Kakarating ko lang dito tapos ito kaagad ang sumalubong sa akin. Hindi ko pa ito niligawan ha, pero ganito na ang aking nararamdaman. Paano na kaya kapag makikita ko ito mamaya? Pagkatapos ng diskusyon namin ni Paulo, niyaya na ako nito sa loob ng bahay para makapagkape na. Tuwang-tuwa naman ang mga kababatang kapatid ni Scarlett dahil may dala din akong maraming pasalubong para sa kanila. Pati din si Tita Carmen natutuwa din. Siya nga pala Patrick, kumusta ka na? Ang laki ng improvement mo ngayon ah. Lalo ka nang nagmukhang mayaman. Siguro busy ka na din sa negosyo ng tito mo doon sa Bacolod. Ang tagal mo din kasi hindi nakadalaw dito. Para ka din si Scarlett, masyadong busy sa pag-aaral. Kaya ngayon lang din siya nakadalaw sa amin. May pagtatampong wika ni Tita Carmen. Ngumiti naman ako dito at sumagot. Opo tita, pagkatapos ko kasi mag-graduate ng college, nagtrabaho muna ako sa resorts ni Tito Oliver. Mahigit kalahating taon din iyon. Sagot ko naman kay Tita Carmen. Ngumiti naman ito. Masyado namang maaga ang pagbiyahe mo eho. Anong oras ka ba umalis doon sa Bacolod? Agad na wika ni Tita Carmen. Napansin ko naman ang kapilyuhan ng ngiti sa labi ni Paulo at agad na sumagot. Paano ba naman kasi mahal, may hinahabol yata. Hindi pa nga lahat nagbabaan ang mga manok sa kanilang tulugan si Patrick andito na. Kaagad na sagot ni Paulo. Iiling-iling na lang ako dito at humigop na ng kape. Pagkatapos namin magkape na pagpasyahan ni Paulo na pumunta muna kami sa may patag ng hindi kalayuan. Mangunguha daw muna kami ng mga prutas. Kaagad naman sumama pati na din ang kababatang kapatid ni Scarlett. Ito din yung gusto ko dito pag pumunta ako dito sa probinsya, makakain ka ng prutas at gulay na fresh. Natutuwa naman ako sa sinabi ni Paulo at kaagad na nagbihis ng short para komportable ako. Pagkadating namin sa sinasabi ni Paulo na may mga prutas, namangha pa ako kasi ang lalaki ng mga santol. Ito yung tinatawag nila dito sa probinsya na Bangkok Santol. Kaagad na umakyat ang nakababatang kapatid ni Scarlett na lalaki. May mga pinya at saging pa kaming nakukuha. Hindi naman kami nagtagal at kaagad na kaming umuwi. Pagkarating namin sa bahay nila ni Tita Carmen, nag-aalangan pa akong pumasok. Iba kasi ang nangyari ngayon eh. Kanina kasi, pagkadating ko diretso naman akong pumasok sa bahay nila tita.
Hindi nga ako tinatabla ng hiya. Nakapagkape pa nga ako eh. Pero pagkakita ko sa isang babae na nakaupo sa may lamesa habang nagkakape, biglang kumabog ang dibdib ko. Kinakabahan ako at di malaman kung ano ang gagawin ko. Parang bigla akong naistatwa sa aking kinatatayuan. Napatulala pa ako nang makita na ito pala si Scarlett na sinasabi ni tita. Bakit dalagang dalaga na ito? Shit! Napakakinis naman niya at ang puti niya. Parang hindi naman yata ito lumalabas ng bahay. Bulong ko sa aking sarili. Bigla ko pang naalala ang sinabi ko kanina kay Paulo na ako ang bahala. Pero hanggang salita lang pala iyon, biglang nauplok ang dila ko. Nawala ang kay-abangan ko kanina. Napapitlag pa ako nang biglang magsalita si Tita Carmen. Iyan si Patrick. Ganyan niya kami si Tito Paulo mo, kaya kaagad siya dumiretso dito. Tumaas lang naman ang kilay nito. Hindi ko man lang nakitaan sa mukha nito na masaya siya. Hindi ba siya natutuwa na nakita niya ako? O baka naman masyado lang akong asyumero. Hindi pa nga niya ako nito nakikita or nakilala iyon na kaagad ang reaction ko. Tuluyan na akong pumasok ng bahay at kaagad na umupo sa tabi ni Scarlett. Sininyasan kasi ako ni Tita Carmen na maupo na dahil mag-almusal na. Nagulat pa ako nang biglang magsalita si Scarlett. At may bitbit ka pa talagang 3 perasong santol. Itabi mo muna kaya iyan. Agad na wika nito. Napakunot naman ang aking noo. Oo nga. Bakit nga ba may bitbit akong 3 perasong santol? Para makabawi at hindi mapahiya, kaagad akong sumagot dito. Para talaga ito sa iyo, kaya 3 piraso para I love you. Wala sa sarili na sagot ko dito. Nakita ko naman ang pamumula sa mukha ni Scarlett. Pinanlakihan pa ako nito ng mata. Marahil naiinis ito sa akin. Maldete nga siya pero ang cute niyang tingnan lalo na kapag naiinis. Kaya gustong-gusto ko tuloy asarin ito. At akmang tatayo na sana ito nang biglang nagsalita si Tita Carmen. Umupo ka na dyan sa tabi ni Patrick. Mamaya ng kaunti mangunguha na rin tayo ng gulay. Wala naman nang nagawa si Scarlett kundi umupo na ulit. Napansin ko pa na tumingin ito sa akin. Gusto ko naman matawa sa reaksyon nito. Ang saya-saya ko dahil nakatabi ko ito kahit sa upuan lang. Hindi ko tuloy nararamdaman ang antok na kanina ko pa iniinda dahil sa nangyari ngayon. Pagkatapos namin kumain kaagad na nagligpit si Scarlett ng mga pinagkainan. Tumayo naman ako kaagad. Dumako naman ang kanilang mga tingin sa akin habang nagtataka. Nagpresente na ako na kaming dalawa na ang maghugas ni Scarlett sa mga pinagkainan. Agad naman na pumayag sila Tita Carmen at Paulo. Nag-react si Scarlett na hindi na siya magpapatulong pero nagpumilit ako. Habang naghuhugas siya ng pinggan, ako naman ay nagpupunas ng lamesa. Tinititigan ko ang buong katawan ni Scarlett parang may kung anong nabuo na pagnanasa sa aking isipan. Wala sa sariling lumapit ako dito habang nakatalikod ito. Scarlett, are you okay? Ilang taon ka na ba? Walang prinong tanong ko dito. Kahit alam ko na 18 years old na ito, pero tinanong ko pa rin siya ulit para may mapag-usapan kami. Napatitig naman ito sa mukha ko at tinaasan lang ako ng kilay nito at agad na sinabi. Bakit ka nagtatanong Aber? Hindi pa nga niya sinabi ang edad niya nagtataray na ito. Kung hindi lang ako nagpipigil kanina ko pa ito hinalikan. Nanggigigil na ako dito eh. Kanina pa ako nito tinatarayan. Hindi namin namalayan na natapos na pala nito ang hinugasan niyang pinggan. Agad na lumabas si Scarlett sa kusina at sumunod na din ako dito. Pagkalabas namin nakita namin si Tita Carmen at Paulo na inaayos na nila ang gulay na dadalhin daw ni Scarlett. Ninitian naman kami ni Tita noong palabas na kami ng pintuan. Kaunting kwentuhan lang naman ang nagaganap at nagpaalam na din ako na magpahinga na muna. Nakita ko din si Scarlett na umakyat sa itaas para magpahinga din. Napakailap talaga nito. Gustong-gusto ko sana sundan ito sa itaas pero syempre malaki din ang respeto ko dito at sa pamilya nito. Gusto ko naman idaan sa formal na pamamaraan. Hindi ko na malaya na nakaidlip pala ako. Pagkagising ko sinipat ko ang aking relo na aking suot 4:00 na pala ng hapon. Nagpalingaling nga pa ako nang hindi ko makita si Scarlett. Ang nasa isip ko iniwan na ako nito. Ang sabi pa naman ni Tita Carmen kanina, sabay na kaming umalis para may kasama ito. Nabuhayan ako ng loob nang makita ko ito na bumababa ng hagdan. Pupungas-pungas pa ito sa kanyang mga mata. Napangiti naman ako habang nakatitig dito.
Ang cute niya kahit maldete siya. Dumaan lang naman ito sa aking harapan at hindi man lang ako pinapansin. Hinayaan ko na lang ito baka taasan na naman ako ng kilay nito. Naghilamos lang ito at gumayak na. Pinapamerienda pa nga kami ni tita kasi hindi kami nakapag-lunch, pero sadyang nagmamadali na si Scarlett. At isa pa hindi pa naman ako gutom. Habang naghihintay kami ng masasakyan hindi mapakali si Scarlett. Nagmamadali na talaga itong makauwi. Gusto ko pa nga sana na magtagal pa kami dito sa toda ng mga tricycle para mas ulo ko siya. Kaya lang, napakailap niya parang iniiwasan niya ako. Niayaw nga ito tumingin sa akin. Hindi naman nagtagal ang aming paghihintay may dumating na din na tricycle. Kaagad na sumakay si Scarlett. Ni hindi nga ito nagyaya sa akin. Gusto pa nga yata nito iwanan ako. Habang nasa biyahe kami, hindi umiimik si Scarlett. Gusto ko man itong kausapin, pero wala akong lakas na loob baka singhalan na naman ako nito. Hindi ko na malaya na andito na pala kami sa babaan. Pagkahinto ng tricycle agad naman akong bumaba. At sumunod na din si Scarlett. Nagtaka naman ako na kaagad niyang kinuha ang bitbit kong gulay. Kinunutin ako nito ng noo at napatitig ito sa akin. Hindi ko kaagad binitawan ang gulay, gusto ko kasi mag-usap muna kami. Nagulat pa ako nang bigla niya itong puwersahang hablutin. Kita ko ang mga gulay nagkadurog-durog ang mga dahon. Ay di punggol, nagkalasog-lasog ang mga gulay. Napaka-moldite talaga. Pagkakuha niya ng gulay kaagad akong tinalikuran. Habang papalayo na ito sa akin kaagad kong sinabi na mag-iingat siya at huwag niyang kalimutan ang 3 santol. Hindi man lang ito lumingon sa akin hanggang sa hindi ko na ito natatanaw.